Isang oras na ang nakalipas, pero wala pa ring Molly na bumaba mula sa hagdanan. Kanina pa hinihintay ni Luis ang dalaga, pinaayosan niya ito kay Brenda ang kanyang personal stylist. Plano niyang isama ito sa isang engagement party, ng kasamahan niya sa corporation. Naiiling-iling na lang siya, kaiya naman kung tanggihan niya kaibigan niyang iyon, wala siyang ibang mahablot na parehas dahil wala naman siyang close na babae, maliban sa kapatid niyang si Paula. Nagkataong si Molly ang kasama niya kahapon, kaya ito na lang ang isasama niya. Hiba't balikat niyang kinuha ang isang magazine na nakapatong sa glass table, aabalahin na lang muna niya ang sarili sa pagbubuklat sa magazine na hawak, habang hinihintay itong matapos. He invited her, or he should say he hired her to come for him. Wala nga itong kaalam-alam sa plano niya, parang nahihirapan siyang ibuka ang bibig niya sa tuwing kasama niya ang babaeng iyon, ni Pepe ba siya? What a man! At bakit naman? Sa simpleng Molly ni Pepe siya. No, that's not it. Napabuntong hininga siya, sabay ayos sa kanyang pagkakaupo, nang biglang nagsalita si Brenda mula sa itaas ng hagdanan. Oh senior ito, Luis, here she is. Sabi pa nito sabay na lahad, at marteng di pa ng dalawang bisig. Napalunok si Luis nang makita niya si Molly pababa ng hagdanan. Hindi niya magawang ikurap ang kanyang mga mata, kusang tumangala ang sarili niya, nang makita niya ito. She is gorgeous. She is now a different woman, a sophisticated and elegant. She is very beautiful, the gown suits her perfectly, and she's absolutely hot and sexy. She's got an appeal. Napalunok siyang muli, habang sinundan niya ito ng tingin pababa ng hagdanan, he can't explain what he felt, she made his heart race. Who is this lady? Walang atubiling tumayo siya mula sa pagkakaupo, upang salubungin ito. Ilang segundo ay nasa harapan na niya ito, nakatingin ang inosenteng mata nito sa kanyang mukha, naasiwa siya kaya isang tikhim ang kanyang pinakawalan. Pagkatapos ay nakita niyang yumuko ito. Let's go, malamig na imbite niya dito, para naman hindi nito mahalatang may kakaibang hatid ang presensya nito sa kanya. Nakita niyang agad itong tumalima, at nagsimulang humakbang, nakasunod ito sa kanya habang siya ay nauuna papalabas ng bahay. Napaka-ungentleman ng ginagawa niya, pero sinasadya niya ito baka makahalata itong kanina pa siya sabik hawakan ang makinis nitong balat. Nang biglang nakarinig siya ng isang tunog, napabalikwas siya ng lingun. Kita niyang nalukot ang mukha nito, at pasuray-suray na nakasunod sa kanya. Mura niya at sadyang binalikan ang dalaga. Let's go, mabita ng amo ko sa akin, dagling humakbang, naunang tumalikod. Nalukot ko ang aking mukha, ang bastos hindi man lang ako nito inakay. Kung alam lang nitong hirap na hirap ako sa suot kong sandal. Nakakainis naman oo, napilitan na nga ako hindi pa marunong makisama sa akin. Nako, kung hindi lang ako mabait. Kanina ko pa binugbog ang amo kong ito, hindi ko na nga alam kung bakit ako nakaayos, at kung saan kami patungo. Baliw talaga tong lalaking ta. Mabibigat na hakbang na sumunod ako dito, papalabas ng malaking bahay. Napakislot na naman ako, masakit ata ang binti ko. Hindi pa nga ako nakarating sa aming pupuntahan, para atang sumusuko na binti ko, dahil sa high heels na suot ko. Hindi ko na lang ininda, at muling hinakbang ang aking paa. Wala sa sariling napabulong ako, dahil kamuntikan na akong mabuhay. Kasunod ay may biglang pares ng palad ang dumiti sa palad ko, at ang isang palad nito ay nasa balakang ko nakasuporta. Napaigtad tuloy ako, at dahan-dahan na itaas ang paningin, ayon. Tumambad sa harap ko ang senior ito Luis, na nagsimulang umalalay sa akin. Kinabahan na naman ako, at parang nakukuryente dahil sa mainit na palad nitong dumiti sa gawing likod ko. Dahil na rin sa backless na suot ko, kaya balat sa balat talaga. Napalunok ako at muling umayos ng tayo. Don't be too careless, mahinang sermon ito habang inakay ako papunta sa nakaparadang sasakyan. Aba, akalain mong ako pa ang sinisi, sa simula pa lang hindi kaya bukal sa loob ko ang pagsama dito, kaya ito ang may kasalanan. Kung hindi lang ito bayad, naku, hindi talaga ako sasama. Nairap tuloy ako nang hindi sinasadya. I can handle myself senior ito. Nagmamatigas na sabi ko, lumabas tuloy ang tinago-tago kong English sa aking lumang ball. Akma na sana akong bibitaw sa pagkahawak nito sa palad ko.
Nang naging maagap naman ito, at hinigpitan ang hawak sa palad ko. Mas lalong diniinan nito ang paghapit sa balakang ko. Don't act that you're okay, it is really obvious that you are not used to wear a high heels, malamig at nakakainis sa damdaming pahayag nito. Napakislot at napairap ako sa sinabi nito, ayon na naman ang ugali nitong hindi makain ng aso. I don't have any choice, you drag me into this. Kaya accept the fact na isang pipitsyugan ang kapareha mo, reklamo ko sabay tiimbagang, naiinis na ako eh. Oh come on, let's stop this nonsense argument okay. Sumusukong sabi nito't walang sabi-sabing kinarga ako patungo sa nakaparadang mamahaling sasakyan. Senyor ito anong ginagawa mo? Protesta ko dahil sa pabiglang ginawa nito. Damang-dama ko ang init ng palad nitong damapo sa likuran ko. Ibig ko nang mahimatay dahil sa ginawa nito. Just shut up. Mabilis naming narating ang sasakyan, habang karga-karga ako nito. Pinagbuksan kami ni Draken ng pinto. Tinikom ko na lang din ang aking bibig para hindi pa umabot sa kung saan ang pagdidebate namin, kahit na ibig ko nang maglampasay dahil sa kaba. Kanina pa ako naliliw sa masculine scent na gamit nito, na mas lalong nagpakaba sa akin sa sandaling ito. Kung hindi lang ang mayabang na ito ang kasama ko, o tamang sabihin kung hindi lang ito mayabang, iisipin kong ako si Cinderella sa gabing ito, at kasama ko ang aking prinsipe. Ilang saglit ay binuhay na ni Draken ang makina ng sasakyan, at nilisan namin ang mansion. Bahagyang napakagat ako ng labi. Nang mapagtanto ko ang aming hitsura sa backseat. Hindi ako nito binitawan, at para akong sanggol na kondong-kondong nito. Napagitnaan ang pangupo ko sa magkabilang hita nito. Damang-dama ko ang matipuno nitong dibdib, na tumama sa aking likuran, at ang magkabilang hita nitong sumagi sa balakang ko. Isang tikhim ang aking ginawa. Senyor ito pwede na po bang makaayos ng upo? Nang mapagtanto nito ang posisyon namin, ay para itong napasong lumayo, at umayos sa pagkakaupo, ganun din ako. Halos magkasabay naming binaling ang sarili sa magkabilang direksyon. Pulang-pula ang mga pisngi, na halos ayaw ng bumaling sa isa't-isa't. Isang ngisi ang pinakawalan ni Draken, habang nakamasid sa dalawang panauhin sa likuran. Bumungad sa mga mata ko ang malaking bulwagan, maraming iba't ibang klase ng tao, pawang mga mayayaman. Mamahaling mga gown, at nagkikinangang mga diamanti, maraming mga celebrity at sari-saring mga pagkain, na ngayon ko lang nakikita, nahihiya tuloy akong makisalamuha. Pakiramdam ko ay naiba ako, hindi nababagay sa lugar. Kinabahan at sunod-sunod na lunok ang aking ginawa, nanginginig ang aking mga kamay, dahil unang beses pa lang akong nakadalaw ng ganitong pagtitipon. Mahigpit ang pagkakahawak ko sa dala kong pouch. Bumaling sa akin si Senyor ito Luis, habang naglalakad kami papasok sa loob, siguro nakita nito ang pag-aalinlangan ko, kaya dagli nitong inilahad ang braso sa akin. Tumitig ako dito na bakas ang pagdadalawang isip. Isang ngiti ang sinukli nito. Come on, don't be too nervous. I'll be right here. Isang pilit na ngiti ang aking ginawa. Kaya maingat kong tinanggap ang braso nito, at nagsimula na kaming naglakad sa pulang carpet. Mabuti naman at kahit sa ganitong panahon, ay marunong itong umitindi sa sitwasyon ko. Hindi naman pala puro yabang ang isang ta. Wala pa ring gatol ang kaba sa dibdib ko, na halos mabingi na ako, mas malakas pa ata sa tugtog ng orchestra sa loob ang bundol ng dibdib ko. Dama ko ang mainit na palad ni Luis, na dumiti sa palad kong nakapulupot sa braso nito. Be confident Molly, and don't do strange okay. Babala nito sa akin. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Huwag kang mag-alala, alam ko kung ano ang dapat kong gawin senyor ito, sagot ko dito na halatang nenes, pero sige pa rin ang ngiti ko, na halos nangangalay na ang pangako. Good, matipid nitong sagot. Ilang saglit ay may sumalubong sa amin. Mistusuhing lalaki at isang matangkad, balingkinitang babae. Napasinghap ako dahil sobrang ganda ng babae, sobrang sexy, hindi masyadong malalaki ang hinaharap nito, katamtaman lang, makurba din ang katawan, wala ata akong panama dito. Hey Luis, thank you for coming, panimula ng lalaki at nagkamay ang dalawa. It's nothing, by the way congratulations, sabi rin ni Luis, formal ang dalawang nag-uusap. Ano bang gagawin ko?
Nakatayo lang akong parang sungkit sa tabi ni Luis. Binaling ko ang paningin sa babaeng maganda. Nakatayo rin ito sa tabi ng lalaki, biglang nagtama ang aming paningin, kaya nginitian ko ito kahit naasiwa ako, baka isipin itong suplada ako, wala pa naman akong karapatang magsuplada di hamak galing lang ako sa S-quarter. Nakahinga ako ng maluwag, nang sinuklian ako nito ng ngiti, pakiramdam ko ay mabait ang isang ta. Hey, can you introduce me to that young lady next to you? Dinig kong sabi na mistersuhing lalaki. Napamulagat tuloy ako sa narinig. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. This is Molly, pakilala ni Luis na bumaling sa akin, nakangiti ito, ewan kung para sa akin ba iyon. Molly, this is my friend, Johnny and his fiancée Claudia, pagpakilala nito sa akin. Oh Molly, what a beautiful name, Molly. Baling ni Johnny kay Claudia na nanunukso ang mga mata, pinamulahan tuloy ako sa narinig. Nilahad nito ang palad sa aking harapan. Agad ko naman itong tinanggap. Nice to meet you Johnny, sabi kong pilit lang kapan ng pagkapormal. I am sure Molly came from a well-known family, look at her, she is very elegant and sophisticated, sabi naman ni Claudia sabay beso-beso sa akin. Ibig kong masamid sa sinabi nito, dahil taliwas ito sa katotohanan. Alam mo naman Luis will never get some random woman on the street, si Johnny. Parang may bikag sa lalamunan ko sa sinabi nito. Kung alam lang nito kung sino ako. Oh come on Johnny, that's too much. Saway ni Luis sa kaibigan, sabay hapit sa balakang ko. Okay Luis, enjoy the rest of the night, pagkasabi ni Johnny ay tumalikod na ang mga ito. Nanatili lang akong tahimik, parang gusto ko na lang maniga sa kinatatayuan ko. Ibig ko nang umuwi dahil kahit saang anggulo, hindi ako nababagay dito. Makaraan ng ilang segundo, ay dinala ako ni Luis sa isang mesa, may mga kapatidong nakapatong, at iba't ibang mamahaling wines. Nanahimik lang ako sa isang tabi, habang may kausap itong ibang panauhin. Para talaga akong extra sa isang pelikula, dahil kahit isang dialogue lang walang nakalaan para sa akin. Napabuntong hininga ako, kumuha ako ng isang kapita ng wines, walang dalawang isip na tinungga ito. Napangiwi ako, dahil medyo may kaunting anghang pero masarap, nakaka-addict kaya kumuha pa ako ng isa at muling tinungga. Napapikit ako, dahil kalaon ay masarap na ito sa aking panlasa. Oh Luis, you're here, nang biglang sabi ng isang babae, napatigil tuloy ako sa aking pagtungga sa pangatlong kapita ng wines, dahil sa boses ng babaeng narinig ko. Agad kong binaling ang paningin, kung saan iyon nagmumula. Nakita ko ang isang babaeng balingkinita ng katawan, malulusog ang dibdib na halatang pinalagyan ng silikon, makurba din ito at may malalamang puwet. Nakasuot ng pulang gown, at halos luluwan na ang ano nito. Napakunot noo ako, habang sinundan ng tingin ang babae. Papalapit ito sa gawin ng senior ito Luis. Nang sinapit nito ang lalaki, ay agad nitong pinulupot ang braso sa bisig ng binata. Napasimangot tuloy ako sa nasaksihan. Ano bang klaseng babae ito, at kung makadikit parang lenta, at sadya pa nitong kiniskis ang ano sa braso ng senior ito. Isang taghis na tingin ang aking ginawa, kasunod ay binaling ko ang titig kay senior ito. Ayon at parang enjoy ito sa ginawa. Gabriela, nagulat pang sabi ni Luis, na hindi man lang inabalang iilag ang braso nitong nakadikit sa ano ng babae. I thought you're not coming. I want to see you, malanding turan nito na hindi man lang initindi ang mga ibang panauhing nakapaligid sa amin. Ako naman ay wala sa sariling napairap, ewan ba't naiinis ako. Anak nang, ano ba tong naramdaman ko, sabi ko sa loob at sabay tungga sa laman ng kapata. Kita kong malalaki ang ngiti ni Luis sa babae, halos nangahalikan ito ng babae kung makabulong lang dito. Dahil nga ay naiinis ako'y panay tungga ko sa kapata, binaling ko na lang sa sarili sa ibang panauhin. Maya-maya ay biglang nawala ang mga ito sa kinaroroonan, na hindi ko man lang namamalayan. Nilinga ko ang aking leeg, pero wala akong mahagilap na Luis sa bulwagan. Napasimangot ako, nakalimutan na nitong magkasama kaming dalawa dahil sa Gabrielang iyon. Sino naman ako para intindihin ito? Extra lang naman ako, reserba ika nga. Wala sa sariling hinakbang ko ang paa, sabay lingga sa paligid, ewan pero hinahanap ng mata ko ang presensya ni Luis.
Nilinga ko ng nilinga ang aking paningin, dahil siguro nahihilo na ako ng kaunti, hindi ko napansin ang isang kumpol ng panauhin, hanggang sa nabundol ko ang isang babae. Oh, hindi ka ba marunong tumingin sa iyong dinadaanan? Singhal ng isang supladang babae, sabay pagpag sa puting gown nitong nasabuyan sa dala nitong alak, dahil sa pagkabundol ko dito. Pasensya na po, sunod-sunod na yuko ang aking ginawa. Isang mapaklang tawa ang pinakawala ng marteng babae. Oh come on girl, hindi matutuyo ang gown ko sa pagpaumanhin mo, don't you know how expensive my gown is? This is almost million and this limited edition. Nakataas ang kilay na turan nito sa akin. Napakagat ako sa aking labi, alam ko naman kahit ilang bibingka pa ang ilalako ko, hindi ko matutumbasan ang halaga ng gown nito. Kasalanan ba talagang ipinanganak na mahirap? At saka kailangan ba talagang ipangalandakan nito, kung gaano kamahal ang halaga ng gown nito? Ganito ba talaga ang mundo ng mayayaman? O bakit natatameme ka? Dahil you can't afford. Siguro galing ka lang sa hirap, at nagbabalat kayo upang makasungkit ng mayaman, gold digger. Patutsyada ng babae, habang titig na titig sa akin. Sunod-sunod na lunok ang aking ginawa. Makapal naman ang mukha ko sanay naman akong tawaging dukha at mahirap, pero bakit nasasaktan ako sa sandaling ito? Bakit parang nahihiya ako sa estado ng buhay ko? Parang sinungkit ng mga katagang iyon ang ego ko. Naawa ako sa sarili ko. Kaya hindi maaaring umakto akong parang tuta, kailangan kong depensahan ang sarili. Nasaan na ba ang amo ko? Napasinghap ako at isang taghis na titig ang binigay ko sa babae. Wala na akong pakialam sa mga taong nakapalibot sa amin sa sandaling iyon, mas lamabi ang inis at galit ko sa inakto ng babae sa harapan ng karamihan, kahit na mahirap ako, wala pa rin itong karapatang husgahan ako. Tama ka, mahirap lang ako, pero tao pa rin ako at marunong masaktan. Oo, hindi maganda ang damit ko, hindi naglalakihan ang diamante sa katawan ko, wala ako kahit katiting na sentimo pero mayaman ang puso ko. At maganda ang hangarin ko. Nakataas ang kilay na sambat ko dito. Kasunod ay isang mapaklang ngiti ang binigay ko. Kita ko ang pagkagulat ng babae, isang pilit na ngiti na sumilay sa labi nito, sabay irap sa akin. Ako naman ay agad bumalikwas at tumalikod. Naiinis ako, nasasaktan ako, naaawa ako para sa sarili ko, pero hindi ako magpapatalo. Hindi ako papayag na apakan nila ang pagkatao ko. Lakad takbo ang aking ginawa. Gusto kong makaalis sa lugar na ito. Hindi ko alam kung saan ako dinala ng paa ko, kahit na masakit na ito, hindi ko na initindi pa, gusto kong mahimasmasan at makahinga ng maluwag, hanggang sa dinala ako ng aking paa sa isang pasilyo. Pero tama bang ang tinahak ko? Napaatras ako ng hindi sinasadya, dahil sa eksinang nakita ko. Nagsisikip ang dibdib ko nang hindi ko maintindihan. Bumungad sa aking paningin si Senior ito Luis at Gabriela. Magkahinang ang mga labi. Yakap ni Gabriela sa leeg nito. Bigla na lang nalaglag ang balikat ko. Kusang tumulo ang luha ko. Hindi ko gustong umiyak, pero kusang naglandas ang mga luha ko sa pisngi. Bakit ba naiinis ako? Kaninang sangkatutak na insulto ang inabot ko'y hindi ko magawang umiyak, pero ngayon sa natunghayan ko, na wala man lang itong ginawa sa akin, bakit bamigat ang dibdib ko, at kusang tumulo ang luha ko na hindi niya moari ang dahilan? Bakit ba?